Hi guys, papunta ako ng dental clinic kasi nagka-problema na naman yung bridge ko. Bago nga ako umuwi ng Bicol 2 weeks ago, iniingatan ko nga to na matanggal. Hindi ko nga muna siya ipinangunguya or ipinangkakagat. So yun na nga, natuluyan na nga, kaya pumunta nga ako ngayon dito sa clinic para nga i-consult. Sabi nga sa akin ng dentist ko na gumawa nga sa akin ito before. In 1 year nga, kapag ka natanggal nga siya, pre pa nga yung paglalagay nga ng cement. Iniisip ko lang bakit kaya hindi sila gumamit ng pinakamatibay nga na cement para hindi na nga ako pabalik-balik. Kasi ang mahal din kasi ng ibinayad ko sa kanila nung pinagawa ko nga sa kanila tong bridge ko. So yun, kung na-curious kayo o may magtatanong kung magkano nga yung paggawa ko sa bridge, umabot din nga siya ng 25,000. Dalawang ngipin nga yun. Dalawang klase kasi yung bridge. Yung isa nga fixed bridge, yung isa naman Maryland bridge. Maryland bridge nga yung ginawa nga sa akin dito. So yun, ito nga yung pinaka main problem nga ng Maryland. Kapag ka natanggal nga siya, isa-cement lang siya. Unless na nga lang nga kapag ka naputol yung parang pinangkakapitan dun nga sa ngipin. So yun, panibagong paggawa na naman ng bridge ngayon kapag ka ganun. Kaya sobrang iniingatan ko talaga, hindi nga ako masyadong kumakain ng mga matitigas kasi nga, Diyos ko po, ang mahal talaga kapag ka ngipin nga ang problema. Tapos naiinis pa nga ako dun sa gumawa nga ngayon kasi wala dito yung dentist na gumawa sa akin dito before. Ibang schedule daw kasi yung pasok nga niya. Kasi pagkatapos nga ikabit yung bridge ko, ang kapal talaga ng pakiramdam ko. Hindi kasi niya diniinan habang nga nilalagay nga yung bridge nga dun sa ngipin ko. Siguro bago yung dentist na yon kasi nga tanong siya ng tanong dun sa kabilang dentist. Parang ang unlucky ko nga ngayon kasi iniisip ko baka mabasag yung ngipin na pinagkakabitan nga nung bridge. So yun nga, pinagbabayad nga sana ako ng 3,000 dahil mas matibay na nga daw yung cement na ikinabit para na daw talaga yung sa porcelain. Sabi ko nga, bakit ako magbabayad kasi nga wala pang ang 1 year after nga nung ikinabit nga tong bridge ko. Yun nga, hindi na nga nila ako pinabayad. Pagkapunta ko na nga dito sa store, medyo hindi talaga ako mapakali kasi nga ang kapal talaga niya. Nung sinabi ko nga to dun sa dentist, hindi na rin kasi talaga magagawan nga ng paraan kasi nga nakadikit na nga. So yun nga yung kwento sa ngipin ko nga for today's video. For sure, 1 to 2 days ko nga makakasanayan nga yung kapal nga ng ngipin ko. Nandito na nga ako sa store, nag-chat nga sa akin yung isa sa mga followers. Since nga nung nasa Japan pa nga ako, lagi na nga siyang nanonood nga ng mga video ko. Sabi nga niya sa akin, dadaan nga siya dito sa store para nga bumili ng chicken biryani. Teacher nga siya dito sa may Catholic school, dito sa may Bayanan. Hindi naman niya first time bumili, dati nagpapadeliver na rin siya. Naikabit na nga yung sliding dito nga sa pinaka main door nga namin. Itong hapon nga medyo busy nga ako kasi may order ako for delivery plus nga may mga nagda-dine in din. Wala pa naman si Gerald ngayon para nga tumulong nga sa akin. Busy kasi siya ngayon sa school. Kapag ganito nga yung mga orders, nasasanay na rin nga yung katawan ko kahit nga nagsasabay-sabay pa yung orders. Kinagabihan nga pagkatapos nga maikabit yung sliding door, bumalik nga ulit dito si Kuya para ayusin naman yung mga wiring kasi may mga naiwan pa nga nung nakaraan na nag-ayos nga yung siya. Yung kapitbahay ko ngang si Mean, galing nga yan dun sa kabilang spa sa may Alabang. Dalawa na rin kasi yung spa nga niya. Mga naka-uniform pa nga sila nung pumasok nga dito sa store. Kasi gumagawa pa din siya para nga sa mga client nga niya. Kapag pumupunta nga siya dito sa area, hindi pwedeng hindi nga siya dadaan dito sa store. Tamang-tama nga yung dating nga niya kasi kasama nga niya yung asawa nga niyang si Ron kasi may pinapakisuyo nga ako sa kanya. Ipapakabit ko kasi yung rubber curtain nga na nabili ko nga online. Kinuha nga niya dito yung rubber curtain at doon na nga lang nga niya pinagpupukpok nga dun sa spa nga nila. Kasi wala ring space dito nga sa akin kasi may mga gumagawa din nga ng wiring plus may mga mesa pa nga. Sobrang busy ko nga ngayon. Natatawa nga ako kasi habang nakikipagtsikahan nga ako sa kanila, sige ko naman trabaho dahil ang dami ko rin nga pa-orders. Pagkatapos nga maikabit nga ni Ron yung rubber curtain, ipinasunod ko nga yung pagkabit nga ng exhaust fan. Sabi nga sa akin ni Mean, lahat nga ng gusto kong ipagawa, sabihin ko na nga kay Ron habang nandito pa nga siya. Kasi meron din kasing time na hindi rin siya nakakapunta, si Mean lang din. Kaya lahat nga ng gusto kong ipagawa, sinabi ko na rin nga sa kanya kahit this oras na nga ng gabi. So yun, usually talaga 11 nga ako nagsasara. Kaya lang nung time nga na to, dahil nga hindi pa nga tapos si Ron sa mga ginagawa nga niya. Alas 12 nga tumatanggap pa nga ako ng mga pa-orders at tuloy-tuloy nga yung orders ko nga ngayon. Then sila Mean at Ron na nga yung pinakahuli ko nga customer, nagpagawa nga sila ng burger. Inabutan ko nga sana si Ron ng 500 pesos para nga sa mga pinapasuyo ko. Yun nga lang hindi nga niya tinanggap. Sapat na nga raw nga tong mga burger na in-order nga nila kaya nagpapasalamat nga ako. Alauna na nga rin nga kami nagsipagsarado nga ng shop nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!